May mas malaking labanan na nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Mas malaki pa ito sa labanan ni Vice President Sara Duterte at ng administrasyon. Dahil ang labanan ito ay ang labanan ng kapangyarihan kontra sa batas. Ang matigas na batong batas o ang isang napakamakapangyarihang individual na nagdadala ngayon sa pinakamatinding labanan ng politika sa kasaysayan ng Pilipinas. Batas o kapangyarihan ang labang isinusulong ng Quadcom. May isang tanong na umiikot ngayon: sino ang magtatagumpay, ang batas o ang kapangyarihan? Ngunit bago masagutin, alamin natin ang kwento sa likod ng isang desisyon na maaaring magwasak o magligtas ng buhay. Sa gitna ng sigalot, nakatayo ang Quadcom, humahawak sa isang desisyong hindi na matatakasan. Pero paano nga ba naapunta sa ganitong sitwasyon? Sa kabila ng tila matagumpay na laban kontra droga, nung nakaraang administrasyon na talaga namang aminado tayo na naramdaman natin ang pagkakatakot ng mga dating mga drug addict at gulo sa ating mga kalsada, ay ito ay humupa nung nakaraang administrasyon. Ngunit unti-unting nabubunyag ang mga detalye na naglalagay sa dating Pangulo na si former President Rodrigo Duterte sa sentro ng isang grand criminal enterprise ayon sa Quadcom. Ang kampanya laban sa droga ay ginamit hindi raw para sugpuin ang problema, pero ayon sa Quadcom, para daw protektahan ang mga malalaking personalidad na sangkot dito. Pero bakit ngayon lang ito lumalabas? Dahil ngayon lang mayroong sapat na lakas ng loob ang mga nasa likod ng Quadcom upang magsalita. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Narito ang pinakamahirap na tanong para sa Quadcom. Itutuloy ba nila ang kaso laban kay Duterte at sa mga opisyal na sinasabing sangkot? Kung oo, maaring magbukas sila ng pintuan para sa hustisya, pero hindi maikakaila na maaring malagay rin sa panganib ang kanilang buhay at karera. Kung hindi naman, ligtas sila. Ngunit paano na ang mga Pilipino na naghahangad ng katarungan? Kaya nga, parang walang likuran sa sitwasyong ito. Kung pipiliin ng Quadcom na umabante, haharap sila sa galit ng makapangyarihan. Pero kung mananatili silang tahimik, ang batas ang magiging talunan. Ngunit alin nga ba ang mas mahalaga, ang seguridad o ang katarungan? Hindi biro ang mga hinaharap na paratang, extrajudicial killings, proteksyon sa droga, at paggamit ng pogo para magtago ng iligal na pera. Ang Quadcom, ayon kay Representative Robert Ace Barbers, ay naninindigan na ang batas ay walang kinikilingan. Kasi nga, maaaring itong si Michael Yang ay isang pinakamalaking budol, no, na nagpanggap na isang lehitimong negosyante. Nagamit niya ang ating mga opisyales nang sa ganun makapagpasok siya ng maraming tuniladang droga sa ating bansa. In the guise of being a legit investor. Ngunit kaya bang labanan ng batas ang kapangyarihan ng isang dating Pangulo na may malalim na impluwensya? Ang hamon ay hindi lang laban ng Quadcom, kundi laban ng buong sistema ng hustisya. Kung haharapin ng Quadcom ang makapangyarihang nakaraan, tila sinasabi nilang kahit gaano kakapangyarihan, wala kang ligtas sa batas. Pero paano kung sila mismo ang madurog sa proseso dahil sa maling paratang? Habang papalapit ang pagsusumite ng progress report ng Quadcom sa plenaryo, lalong tumitindi ang tensyon. Ano ang mangyayari kung irerekomenda nila ang pagsampa ng kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung tama sila, mababasag ang imahe ng dating administrasyon at muling mabubuhay ang pag-asa ng bayan sa hustisya.
Pero paano kung mali sila? Ang kanilang kredibilidad, buhay at kinabukasan ang nakataya. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol kay Duterte o sa Quadcom. Ito ay laban ng bawat Pilipino na naniniwala na ang batas ang dapat mamayani. Ang batas ay para sa lahat, hindi para sa iilan, wika pa ni Barbers. Ngunit sa gitna ng digmaang ito, isang katotohanan ang umiiral. Ang laban sa pagitan ng batas at kapangyarihan ay hindi natatapos sa hukuman. Ito ay laban ng prinsipyo, tapang at paninindigan. Ngayon, nasa kamay mo ang sagot. Sa labanang ito, saang panig ka papanig? Sa batas na humahabol sa makapangyarihan? O sa kapangyarihang tila hindi natitinag? Ngunit bago ka magpasya, tandaan, ang batas ay para sa bayan, pero ang kapangyarihan ay laging para sa sarili. Sa dulo ng araw, ang katotohanan ang magpapalaya. Ngunit handa ka bang harapin ito? Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sa gitna ng mga kontrobersya at usapin ng hustisya, laging nandiyan ang ating Panginoong Diyos na nakakakita ng lahat. Ang bawat gawa, mabuti man o masama, ay dadalhin niya sa tamang hatol. Sa ating mundo, maaring tila natatalo ang batas ng kapangyarihan, ngunit sa dulo, ang ating Panginoong Diyos ang magpapasya. Ang hamon sa atin ay manatiling tapat sa katotohanan kahit mahirap, dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi nasusuhulan at ang kanyang hustisya ay perpekto. Ipanalangin natin na maghari ang katarungan sa ating bayan, kaibigan, at ang mga lider ay magpatuloy na maglingkod ng may takot sa ating Panginoong Diyos na inuuna ang kapakanan ng nakararami kaysa sa sariling kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ikaw ang aming Panginoong Diyos, ang Diyos ng hustisya at katotohanan, at alam namin na walang lihim na hindi nabubunyag sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami kung minsan ay nagiging bulag kami sa kawalan ng katarungan, at gabayan niyo po kami upang magpatuloy na manindigan para sa tama. Hinihiling namin ang iyong paggabay sa mga lider ng aming bayan, lalo na ang mga bahagi ng Quadcom at iba pang mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Bigyan niyo po sila ng tapang na ipaglaban ang katotohanan kahit ito'y mahirap at delikado. Patatagin mo ang kanilang loob at protektahan mo sila mula sa masama. Dalangin namin ang hustisya para sa mga naging biktima ng mga maling desisyon at karahasan. Alisin niyo po ang takot sa puso ng mga naghahangad ng katarungan at bigyan niyo po sila ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. O aming Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang mga taong nanunood at nakikinig ng content na ito. Alam mo po ang kanilang pinagdadaanan at alam mo po ang mga bagay na bumabagabag sa kanilang puso. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga desisyon at bigyan niyo po sila ng kalakasan upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Pagpalain niyo po sila ng iyong karunungan, kapayapaan at pagmamahal. Salamat po Panginoong Diyos sa patnubay at laging pakikinig ng lahat ng aming mga panalangin. At salamat sa pagkakataong ito at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.